Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado ng hapon na. Mga Lodi, grabe, kailangan natin mag-upload mga Lods. Emergency update, mga idol, no? Dahil di ako mag-update ngayon, pahinga muna kasi umalis kami kanina. So kakauwi lang natin. Pero, ayun na nga, mga Lodi, kailangan natin mag-upload dahil anong nangyari sa ating araw mga idol. Meron pa mga 2 digits dito, XRP halos 8% ang binaba, mga Lods. Doge 9%. So may mga double digit, may mga almost double digit dito mga idol. Anong reason? Bakit bumagsak yung market natin ngayon? So ito na, malalaman na natin mga Lodi, at ayun na nga, $100 million worth of longs, no? Yung mga nakalong mga Lodi, na-liquidate in the past 15 minutes. Anong reason? Following Israeli strike on Iran. So inatake po ng Israel ang Iran. Mga Lodi, naalala ko tuloy nag-comment sa akin na parang kinwestiyon niya pa. Nang sabi niya, ano naman connection ng gera sa crypto? Ganun pa yung ano niya eh. Parang ganun yung panalilitaan ng comment niya eh. O ngayon, alam mo na. Okay, so ayan na nga po. Breaking over $100 million in crypto longs liquidated in just 15 minutes after Israel launched preventative strike on Iran. Explosions reported in Tehran, no? Triggering a sharp risk of move across crypto markets, mga Lodi. So, kanina lang to mga idol at nakita nyo ang market is talagang bumagsak, mga loads. Sorry. Ayan. No? Kung titignan nyo, halos nasa 5% Bitcoin bumaba ng 63 o 62. Check nga natin Bitcoin kung saan bumaba. 62, no? Nag 62.9 mga Lodi, grabe. Grabe. At ngayon ay bumababa pa siya. O yan, nakita nyo, pumipitik pa. Mga idol, nako po. Naka-recover din siya ng konti. Umabot ba ng half to? Mga idol, simula nang bumaba. Ayan, nauntog. Ayan, nakita nyo, 50%. Nauntog siya sa 50% and then nag-drop ulit. Ganun din ata ang XRP. Nauntog din sa 50%. Ayan. Nagkauntugan na, mga loads, no? So, meron tayong position dito. Sayang, hindi ko nahabol ng ng mas mababa pa eh. Kasi ang bilis lang kanina ng pagbagsak tapos pag-recover. Nakita niyo yung mga wick niya, no? Yung mga candle ang liliit, no? So, ayan. Naka-position tayo dito na banda eh. Hintay pa nating lumiit eh. Ay bumalik siya ng ganun. So naka-position tayo dito na banda, mga loads, no? Bago siya nag-up siya dito eh. Medyo na-profit na sana tayo pala kaya lang wala eh. Hindi natin yan. So negative na ulit tayo ngayon. Oh my goodness. So ito ang stop loss natin mga lodis nasa $19. Okay? Medyo malaki na ang stop loss natin kasi ang layo na ng inabot natin. So $19 ang stop loss natin ngayon, mga lods, no? So once na tamaan yan, baklas tayo ng 19 and then try ulit natin mga position dyan, okay? So ayan so mag-news na tayo ulit, mga lodi, okay? So ayun na nga, ang reason is pag-atake ng Israel sa Iran. At sa tingin ko mga lodi, syempre tatanungin nyo, ano ba, bababa, anong susunod na mangyayari? Tapos na ba yung drop? Kasi nag-drop na eh. Yung matake na eh. So naka-recover na. So hindi natin alam kung makaka-recover na to o kung hahaba pa, no, yung bakbakan doon o magkakaroon pa ng hindi natin alam eh. Paano kung gumanti naman yung Iran sa Israel? 'Di ba? So hindi natin sure kung ano yung mangyayari dito, mga lodi. So ako syempre mas nag-bias lang tayo sa long kasi nasa baba siya ngayon eh. No, pero once na umabot to dito, mag-iisip na ako niya kung baka mag-short tayo, profit tapos short, di ba? Pwede naman yun. So, hintayin natin, mga lods, kung ano yung mga sunod na balita. Okay, so grabe, no? Grabe. So, ito pa isang mainit na news sa US, mga lodi, yung Anthropic. Alam niyo ba yung Anthropic? So, sabi dito, naging national security risk na yung Anthropic. Pentagon just officially declared Anthropic a national security risk. Ano ba yung Anthropic, mga lods, no? Ayan, tinanong ko siya.
Ano ang Anthropic? Ang Anthropic ay isang American Artificial Intelligence o AI company na itinatag noong 2021. Ito ay kilala bilang AI Safety and Research Company na gumagawa ng maasahan na unawaan at kontroladong AI system. Ayan, ang kanilang pinaka-popular na produkto ay ang cloud. So, ito sila pala may-ari nun. Mga idol, no? Isang AI chatbox katulad ng ChatGPT pero may malakas na focus sa kaligtasan, etika at pag-iwas sa masamang paggamit ng AI. No? So parang sinasabi dito yung kung ano yung cloud o yung Anthropic, mga idol. Sabi dito, so ayan, parang pinaliwanag lang dyan eh. Ang post mula kay Coin Bureau ay nagbabahagi ng major news noong kahapon, February 27, na inanunsyo ng Pentagon, mga idol, no, Department of Defense ng US, na itinuturing na supply chain risk to national security ang Anthropic. Ibig sabihin nito, pinagbabawal ng gobyerno ng US, no, na gamitin ang mga produkto ng Anthropic tulad ng cloud AI. Kahit ang mga contractors o kumpanya na ikipagnegosyo sa US military ay hindi na pwedeng makipag-deal o gumamit ng technology mula sa Anthropic, parang blacklist na sila. Ayun yan, mga lods. No? Bakit nangyari to? Bakit bigla silang nagalit sa Anthropic? Nagkaroon ng malaking alitan sa pagitan ng Anthropic at ng Pentagon sa ilalim ng Defense Secretary na si Pete Hegseth at ni President Donald Trump. Gusto ng military na walang restriction na gamitin ng cloud AI kahit sa mga bagay tulad ng kumbaga gusto nila, pwede nilang gamitin yung cloud AI sa mga ganito, mass domestic surveillance, malawakang pagmamanman sa mga ordinaryong Amerikano. So gusto nilang gawin yan. Ayaw ngayon, hindi pumayag ngayon yung cloud. Huwag ganun, privacy, di ba? Kaya tayo may privacy. Fully autonomous weapons, mga armas na otomatikong bumabaril o pumapatay ng walang tao na humahawak sa desisyon. Kumbaga gagamitin nila to, mga idol, sa kasamaan. Oh my goodness, kaya hindi pumayag yung Anthropic. Ngayon, yung hindi pumayag yung Anthropic, nagalit ngayon yung Pentagon. Ayaw mo, blacklist ka na. Di ba? Buti pa yung China may mga sila pumapayag yung technology nila doon technology nila doon, tas ikaw ayaw mo. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga lods, yung AI ngayon ginagamit na sa lahat, no? Pwede na sa kasamaan at pwede na sa kabutihan. Pero tumanggi ang Anthropic, syempre. Sabi nila, hindi nila kayang payagan yan sa good conscience, no? Dahil labag ito sa kanilang prinsipyo sa kaligtasan ng etika at ng AI, kaya nagalit ang administrasyon ni Trump. Sinabi pa ni Trump na left-wing nuts job. So kumbaga parang sinabi niya, kalaban ka, kumbaga, makakaliwa Ayan. Makakaliwa ka Ang Anthropic tinawag niyang net left-wing nut jobs ang Anthropic, at sinabi sila pwede magdikta kung paano makikipaglaban ang US military. So gagamitin nila, imimilitarize nila. Hindi ka na mabanggit Diba? O kumbaga, i-weaponize nila, no? Gagamitin nila sa weapon. Kaya inutusan ni Trump na itigil agad ang paggamit ng Anthropic tech sa buong gobyerno. May 6 months space out pa para sa ilang ahensya. At agad na idineklara ng Pentagon na national security risk ang Anthropic, no? Reaksyon, mga idol. Galit ang Anthropic. Sinabi nilang hindi legal to at unprecedented dahil karaniwang ginagamit lang yung level sa mga dayuhang kumpanya tulad ng Huawei o China, hindi sa American company. 'Di ba? Maghahabol daw sila sa korte. Maghaharap sila sa korte. Samantala, agad na nag-sign ng deal ang OpenAI, kalaban nila, sa Pentagon para mabigay ng unrestricted access sa kanilang AI. Oh my God. So, ibig sabihin, yung kalaban ng Anthropic na OpenAI, sila ngayon yung pumasok. Di ba? So, yung Anthropic may konsensya na wag ipagamit yung kanilang technology para gamitin sa masama. Ngayon, nung hindi sila pumayag, sinamantala naman ng OpenAI, kami na lang gamitin nyo. Diba? Sa madaling salita, ito ay malaking political at ethical fight kung sino ba talaga ang may control sa powerful AI na ang gumawa nito. Anthropic o ang gobyerno o yung military. Maraming tao ang nagugulat at nagde-debate kung tama ba ang ginawa ng US government
o sobra naman ito laban sa isang American technology company na may focus sa safety? Grabe, alam nyo ba na nag-trending to? Marami nagpo-post nun. Pati yung OpenAI, mga idol, ang dami nagpo-post niyan. Sino ang pangalan nun? Alimutan ko yung pangalan ng developers niyan ng OpenAI. Search natin. Alam ko, trending to ngayon mga idol, no? Pero ang kulit ng ginawa nila, no? Hindi na nga pumayag yung Anthropic kasi nga syempre parang bawal yun, di ba? Tapos dahil kalabang ka, pumayag ka na. Si Sam Altman, tama ba si Sam Altman? Siya nga sa OpenAI, mga idol, si Sam Altman, no? Anong sabi niya? Tonight, we reach an agreement with the Department of War to deploy our models in their classified network. Oh my God. Mga Lodi, ayan na. Nagsimula na, mga Lods. It's strange that Altman claims the US Department of Defense has agreed to OpenAI's conditions restricting mass surveillance and autonomous weapons, just as Anthropic wanted. This could mean Sam Altman has spiced it up a bit, but in reality, all lawful purposes still apply. So, ayan na nga mga Lodi, no? So, nako, hindi na gagamitin ng government ng US yung Anthropic at nagkaroon pa ng dimandahan at biglang nag-step up na sila Sam Altman o ang OpenAI, mga Lodi. Sabi nyo dyan. Grabe yun Imbis na, kasi syempre nasa linya kayo ng AI Diba, alam nyo yung tama at mali So, kapag kagano'n, parang kumbaga nag-stand up yung Anthropic sa government. Kaya hindi natin, pero hindi talaga kami na lang. Willing kami, sabi niya gano'n, mga Lodi. Nako, ito naman. Wikipedia, alam niyo na yung Wikipedia, syempre. Co-founder sees Bitcoin under 10,000 by 2050. Bakit gano'n? Pabaliktad si Idol, imbis na pataas yung prediction niya, pababa. Wikipedia co-founder Jimmy Wales said Bitcoin has failed as a currency and store of value. He suggested a 2050 price target of under $10,000 in today's dollar. Mga idol, still he noted that the network is strong enough to persist long term. Ayan mga Lodi, kumbaga negative siya Mga idol, ayaw niya ng ganun. Ayaw niya siguro ng Bitcoin. Sabi niya kasi nag-fail daw yung Bitcoin para maging store of value. Mga Lodi. Pala dito tayo sa BSN, nakikita natin, Iranian official says Tehran is preparing for crushing retaliation. Nako, mukhang magkakaroon pa tayo ng bakbakan Mukhang yung market natin di pa agad makaka-recover to. Ano sa tingin nyo, mga idol? Per Reuters, an Iranian official said that the Tehran is preparing for retaliation and the response will be crushing. Oh my goodness. No? Ako, kailangan na. Grabe, bagsak Durugan lahat. Mga idol, kita niyo yan? Ito naman tayo. Mag-good news naman tayo, mga lods. Puro bad news tayo ngayon. This is massive news for alts, no? Morgan Stanley is going all in on crypto and they like XRP over Bitcoin. Totoo ba yan? Morgan Stanley just applied for a National Trust Bank charter to custody Bitcoin and crypto asset. This is a Wall Street giant applying to custody crypto directly and facilitate client buys and swap for their 18 million clients. Ang dami naman nun. And zoom out. Morgan Stanley has previously stated Morgan Stanley consider Ripple to be a leading international payment alternative to SWIFT. Ayan na. Internal documentation has also noted that XRP system is more efficient than Bitcoin and close to how traditional banks operate today. Now, connect the dots. Citi building infrastructure. Morgan Stanley applying for custody rails. Clarity Act approaching. Nako, isa pa tong Clarity Act na to. Mga idol, no? This is how trillions enter. So, sabi ko nga, know what you hold, mga Lodi. Pag-aralan nyo kung ano yung mga hinahawakan nyo o iniinvesan yung coins, mga idol. No? Dahil sabi nga, isipin nyo mabuti, mga idol. No? Bago ipasa yung Clarity Act, yung hawak nyo bang coins,
no? Yung kung ano yung mga hawak niyong coins, magsusurvive, no? Kapag napasa yung Clarity Act, mga idol, no? Huwag kayong masasahin para bumili mag-gold, no? Magbenta ng kahit anong coins, ha? I'm not a financial advisor, mga lodi. Do your own research, at sa tingin ko ngayon, kung magre-research kayo, medyo laliman nyo. Okay? So ito yung XRP Australia. Tama, Sydney, ayan, Australia, Sydney 2026. Ripple Brad Garlinghouse sharing his vision for XRP Australia, Sydney 2026 is not one switch, it's 1,000. So, di ba, may mga nagpi-flip ng switch, sinasabi, di ba? So, sabi niya rito, he enlightened how every bit of advocacy and progress builds toward an exponential impact. The flip isn't a single moment. It's the culmination of the decade of hard work. So, marami silang ipi-flip na switch, ibig sabihin. Hindi lang isa. Eto, mga lods, kilala niyo si Gary Gensler, yung nagdemanda o nagkaso sa Ripple. Meron kinuwento dito si Brad Garlinghouse na nagsorry sa kanya si Gary Gensler nung nagkita sila. Ayan, Ripple CEO says Gary Gensler told him, "Sorry, I was wrong," at the White House. During XRP Australia 2026, CEO Brad Garlinghouse revealed that a top US official approached him at the White House and said, "Sorry, I was wrong, and you guys have done an incredible job." Multiple attendees believe Brad was referring for a former SEC chair, Gary Gensler, the same regulator who led the SEC lawsuit against Ripple. It's kind of weird that it had to happen at the White House. It is not officially confirmed that Brad was referring to Gary Gensler. Kumbaga may lumapit lang sa kanya na official pala. Hindi pala si Gary Gensler. Pero ang hula nila is si Gary Gensler yun na, "Sorry, I was wrong, and you guys have done an incredible job." Sabi sa kanya nung lalaking na yun. Kung sino man yun. Okay. Boom! This huge for XRP. Metallicus. Ganda ng pangalan nun, Metallicus. Parang pwede mong ipangalan sa stand mo yun, ano? Alam niyo ba yung JoJo's Bizarre Adventure? Di ba may mga stand yan, may mga pangalan? Si Dio, Zawardo. Diba? Si Star Platinum kay kay Jotaro. Ayan, Metallicus ang pangalan ng just earned request for payment certification for FedNow. That's on the top of send, receive, and liquidity management certification they already had. Credit unions can now initiate real-time payment requests through the Federal Reserve Instant Payment Trail. Remember, Metallicus is the company behind XRP Network, a layer 1 DPoS blockchain built for compliant, low-latency DeFi and digital payments. They're plugging blockchain infrastructures directly into the US banking system. Every FedNow certification strengthens the XRP ecosystem. The real settlement compliant net framework, federal level adoption. This is the building in the right place. Looks like. Ayan mga lodi, no? So syempre, gusto talaga nila yung mga mabibilis. Alam na nila yon. Syempre Ripple, XRP Ledger yun mga idol, no? So goods na goods. Ito yung last natin na news, mga idol, no? Kasi nung nakaraan, binalita natin to, no? At malita nung una kasi ang akala ko Warner Brothers yung makakabtama ba, Warner Brothers ba? Pero ang nakabili pala is Paramount, mga idol, no? Paramount Global has officially won the bidding for Warner Brothers after sa Netflix pala. After Netflix pulled out, stating the acquisition was no longer financially viable. Mga lods, akala ko noon ang nakabili is Netflix Mga lods nabili niya lahat ng mga mga IP. Ano yung IP? Yung parang intellectual property. Paramount will now control, ito na mga lods. So ito yung mga napasa kanila. HBO, CNN, CBS, DC Studio. Isa yan sa mga malupit. Cartoon Network, Adult Swim, Paramount, Nickelodeon, MTV, Showtime, TNT, Comedy Central. Naku, isa pa to. Turner Classic Movie, ito pa, DC Comics. The deal also includes major franchise and intellectual properties. Ayan, Game of Thrones,
Alam nyo kung ba't importante ito mga idol? Mission Impossible, Transformer, Conjuring, A Quiet Place, Mortal Kombat, Teenage Mutant Ninja Turtle, Looney Tunes, Tom and Jerry, Beetlejuice, Gremlins, SpongeBob, Avatar, and Dora the Explorer. Alam niyo kung ba't importante ito mga idol? Kasi papunta na tayo sa mundo ng AI. Papunta na tayo sa mundo na parang pwede nang gawin. Halimbawa, DC. No? Sino ba yung mga nasa DC? Lahat ng superhero na idol natin halos nandun, ha? Superman, Batman, ganito ganyan. Ngayon, pag merong mga gumawa, no, ng mga AI, ng mga karakter na 'yon, pag-aari ng Paramount na 'yon. Kailangan mo na silang bayaran, di ba? Pag ginamit mo 'yon. So ayun yung halaga niyan, kaya nila kumbaga importante na mapasayo 'yan. Kung meron mang halimbawa, meron biglang gumawa ng parang movie ng Harry Potter ulit. Tapos gawa naman sa AI siya. Kumbaga hindi na siya yung mga tao, mga artista AI na, parang 3D, 'di ba? So tinitignan kasi ng mga tao o ng mga maraming nasa business ng movie na ayun na yung mga susunod na mangyayari dahil nakita nyo naman kung paano mag-edit ngayon, 'di ba? Mga AI talagang kala mo solid na kamukha na talaga 'di ba? Yung nakita niyo yung naglalaban sila Tom Cruise, si Brad Pitt, si Jackie Chan, si Bruce Lee, 'di ba? So, pag may gumawa na ng gano'n, mga lodi, at pag mamayari ng Paramount yun, ginamit nila yun, sa kanila yun. Kumbaga, babayaran mo sila, kailangan mo silang bayaran. May nakalimutan ko yung tawag doon. Sa gano'n. Di ba? Ayun, solid. Kala ko dati sa Netflix mapupunta. Ang alam natin noon, yung unang news natin, nabili ng Netflix lahat to Biglang hindi na pala. Nag-pulled out sila, mga idol. Nako, patay tayo dyan. Hihina yung Netflix nito. Paano yan? Akala ko pa naman mapapanood ko na yung Game of Thrones sa Netflix. Nahanap ko pa naman to kasi gusto kong panood to sa boss ko kaya lang wala pang wala tuloy. Da-download ko tuloy. Meron ako nito dinownload ko na kaya lang syempre mas maganda kung nasa Netflix kasi malinaw. Nang sobra, may subtitle pa. Hindi download ko kasi yung ibang may subtitle, iba wala So ayan. Mga idol, update lang tayo ng mabilis kasi nga nag-drop yung market. Ayan na, naku, tatamaan na tayo. Kailangan makaposition tayo dito. Hindi tayo pwede mahuli, mga lodi. Ang galing muntik na. Naabutan pa natin, muntik na, mga idol, Naku, anong presyo ng Bitcoin? Ayan na, check natin. Naku, ayoko na muna lumipat. Grabe, no? Ito week lang. Ito talagang candle na. So talagang mukhang malaki yung natin, malaki yung chance na tawag dito, mag-drop pa tayo ng mag-drop, no? Sige, check natin 'yan. Nako. Grabe 'to. Mga lods, nagbabakbakan na ba ngayon ng Iran? Mukhang gumanti na. Gumanti na ata yung yung Iran, mga lodi sa Israel Gumanti na ata. Grabe, anong liquidation natin? 1.25. Grabe na, Sakit na nito, ang mga lodi. Kasama na tayo sa statistic, Nasama na tayo sa statistic, mga idol. Ito yung Bitcoin. 63, umabot siya ng 63.3. Okay. So ayan ang ating news ngayon, mga lodi. Kita-kits tayo, mga idol, sa susunod na video natin, Tatry ko mag-update ulit mamaya, mga lods. So pagpapahinga lang ako ng konti, sana hindi ako makatulog. So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? yeah.